evening po sa ating lahat. Good evening. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Kasi tonight, panibago na namang Word of God. Panibago na namang mensahe ang maririnig natin. Amen. Amen po. So, let us focus our heart and mind sa salita po ng Panginoon. We are here, tagapagsalita lang po kami. Hindi po totally sa amin ang gagaling ito, but in the Word of God. Amen po. If sa wisdom ng tao, sa wisdom ng kaninuan gagamitin, yun ang gagamitin niya para maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po natin ito maunawaan. Amen. Amen. Dahil ang nagtuturo sa bawat isa sa atin ay ang banal na Espiritu. So tonight, meron pong binigay na topic ang ating pong Panginoon. Tulad ng binasa po kanina doon sa opening. Sa James chapter 3, verse 13 to 18, na tinatawag po ito na dalawang klase ng wisdom. Amen? So, ang wisdom po ay iba kaysa sa knowledge. Amen. Malaki po yung kanyang pagkakaiba. So, yung knowledge, na-acknowledge po natin ito, nakukuha natin ito sa mga karanasan, sa pag-aaral. Amen po? Pero ang wisdom, wala po itong source. At ang totoong wisdom, amen po, ay yung nanggagaling po sa ating Panginoon. So ating pong pag-aaralan, yung dalawang klase ng wisdom, ibig sabihin po, hindi lang sa Lord nanggagaling yung isa niya, totally yun talaga yung wisdom. Meron ding nang-deceive, no, which is hindi naman talaga wisdom. Ang layunin lang ay manira. Amen. So tonight, let us all read our Bible. Kung meron po tayong mga Bible dyan, kung meron po tayong application sa cellphone, Holy Bible na, Holy Cellphone na po yung ating ngayon dyan. Praise God. Amen. Ang cellphone hindi lang po gamit po sa Facebook ka o sa pakikipag-usap, tawag, chat. Amen po. Maganda rin po yung gamitin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige. Yan. Ayan. Okay na po, Atin G. Yan. Pwede niyo po akong sabayan na basahin ang mensahe ng Lord. Sige po, sabayan niyo po ako. Dito. Yan. James chapter 3, verse 13 to 18. Sige po, sabayan niyo po ako. Isa sa puso natin. Medyo may energy ha. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life. By deeds done in humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace to reap a harvest of righteousness. Amen. Samantal po tayo yung upo at tayo po lahat ay manalangin sa salita ng Lord. Lord, hallelujah. Once again, maririnig na naman namin ang mapapag-aralan ang iyong salita. Lord, kung wala ang iyong banal na Espiritu, Panginoon,
kung wala ang wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, hindi namin ito maunawaan. Hallelujah. Hindi namin ito maintindihan. Kaya I pray, Lord, na pangunahan mo, Panginoon. Ikaw ang siyang may taas. Para sa iyong mga servant, Panginoon. At para sa mga tao, Lord, na dinako mo dito, Panginoon. I pray, Lord, na opinion mo ang siyang mangibabaw, Panginoon. Yung wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And touch every heart and mind, Panginoon. Na hindi lang ito marinig, Panginoon, at lumabas sa kabilang tenga, Panginoon. Bagkus, Lord, magkakaroon ng transformation ng bawat isa. Lord, sa iyo po lahat, Panginoon, itinataas. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, good evening po ulit sa ating lahat, lalo sa mga bago po na dinako ng Lord. Amen. I know hindi po ito nagkataon lang. I know may plano ng Lord. And tonight, sa mensahe po ng Panginoon, sila dito yung minsan na naguguluhan sa mga pagdidesisyon. Wala po? Meron pong palagi naguguluhan? Diba, parang ano? Wala pala. Lagi ng tama. Decision. O, sino? Di ba palagi yung pagsisisi sinasabi palagi nasa huli? Amen. So, pag-aaralan po natin yung dalawang klase ng wisdom. Ano ba sa Tagalog ng wisdom? Karunungan. So, ito yung palagi ginagamit natin syempre sa ating pamumuhay. So, dalawang klase po ito. Mayroong dalawang nagbibigay ng karunungan, pero yung karunungan na ito ay hindi po pareho. Opposite. So, tingnan po natin. Hallelujah. Ano ba yung meaning nitong wisdom? Kapag isinearch nyo po ito sa Google, sinearch nyo, ang lalabas dyan, yan yung isa. The ability to make good judgment, decisions, and choices based on knowledge, experience, and understanding. So, gagamitin natin yung wisdom kapag i-apply na natin yung knowledge, yung mga na-experience natin, at yung mga naunawaan natin. Amen? So, diba, kaya minsan yung gustong i-hire ng yung mga kumpanya, yung mga may experience na. Kasi magagamit yung kanilang mga natutunan. Tama po? So, pumapasok yung wisdom sa part na kung ano ang magiging decision mo at kung ano yung actual na gagawin mo. But, hindi po ang labanan ay physical. Alam po ba natin yun? Yung mga ginagawa po natin, resulta yan kung ano nasa puso natin, nasa isip natin, nasa kalooban natin. Di ba minsan, kaya mong dayain na yung mga nandito, amen, hindi lahat ng tumatawa at masaya dyan ay totally masaya sa puso, isipan. May mga matitindi rin ng iba na pinagdadaanan, pero hindi mo nakikita. Meron iba na mayroong battle. Hindi mo yung nakikita, pero ang Lord, kitang-kita niya. Merong battle ang isang tao na hindi po makikita yung physical. Ito po ay makikita. Amen po. Makikita po ng Panginoon. Yung battle po na ito minsan, kapag hindi na niya makontain, so doon na lumalabas yung action natin. Dito. So, sabi po dito, spiritual warfare is the ongoing, invisible battle between the forces of God and the forces of evil. So, mayroong dalawang nagsusustain, mayroong dalawang nagbibigay ng kaalaman, which is unang-una, ang ating pong Panginoon, at ang pangalawa ay ang evil. Sa ating verse, makita niyo po, inilarawan doon
yung galing sa Lord at yung galing sa earthly, which is galing sa demonyo. Ano ko na? Diniretso ko na. Tingnan nyo, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood. So hindi literal po na, hindi talaga tayo nakikipaglaban sa physical. Ang sinabi dito, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Meron tayong hindi nakikita. Amen po? Pero sinabi po dito is against mighty powers in the dark world. Merong mga evil spirit na ginagamit ang demonyo para sirain ang isang tao. And against evil spirits in the heavenly places. These heavenly places, hindi po tinutukoy nito yung heaven na sa Lord. Sino ba yung tinatawag na kingdom of the air? Si Satan. So alam niyo po, kung ang isang tao ay hindi po talaga nag-aaral sa ating pong Panginoon, madali po siyang madideceive ng kaaway. Kaya po, tinan niyo, pag-aaralan natin. Unahin natin itong demonic wisdom. Earthly demonic wisdom. So, maging aware po tayo dito, ha? Amen po? Ready na po tayo? Amen. So, yung bunga nito ay pagkakaroon sa puso ng bitterness. Bitter, envy, and selfish ambition. Yan. Kung meron, or nakikita mo sa puso mo na nagkakaroon ka ng ganitong pag-uugali, hindi po ito galing sa ating Panginoon. So it means, galing po yan, saan? Sa demonyo. Earthly, yung binanggit kanina sa ating verse. At ang nagiging resulta po nito is disorder and every evil practice. Kaya pala nakikita natin yung mga totally grabe ang ginagawang kasalanan. Totally hindi po talaga sila yung gumagawa. That is evil wisdom na in-inject sa puso. Dinisip na ang puso at isipan. Kaya nagagawa yung mga bagay. Kaya po, kapag ang isang tao ay nagagawa yung mga matitinding mga kasalanan, it means kulang po sa relasyon sa Panginoon. Amen po? Kulang sa connection sa Panginoon. Amen? Amen. Parang din yung Risk. So, yan. Tingnan natin. Medyo matagal pala yung yun. Yan. Tama ba? Tingnan niyo po. Satan disguised himself as an angel of light, servants of righteousness. Even pala si Satan, pwede siyang magbalat kayo na parang angel of light. It means servants of righteousness. So hindi lang pala makikita mo yung mga makasalanan, kundi makakakita ka rin na parang napakatuwid. Meron ka ding makikita na parang talagang sugo ng Diyos. Pero deep inside, hindi pala totally may relasyon sa Panginoon, kundi meron palang connection sa demonyo at ginagamit siya para mang-deceive ng kaaway. So, that is wisdom from Satan. Amen po, tingnan nyo biblically, in 1 Corinthians chapter 11, verse 4 to 5. But I am not surprised, sabi ni Paul, ni Apostol Pablo, even Satan disguised himself as an angel of light.
So it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. So tingnan niyo po, even pala itong mga evil, Satan, they can use people para po iligaw yung mga tao. Including tayo po. Maaari pala tayong iligaw kung tayo po ay hindi handa. Amen? Kaya po, always pag-aralan natin, test the spirit. Kung ang nagpapayo sa atin at hinihinga natin ng payo ay talagang wisdom na galing sa Lord yung binibigay sa atin. Or, ano po, or ipapahamak lang po tayo. Kaya po kung mag-aas tayo ng opinion, mag-aas tayo ng talks about counseling, huwag po sa mga taong makamundo. Amen? Always listen and meditate the Word of God. Praise God. Hallelujah. Yan. 2 Corinthians chapter 11, verse 4. You happily put up with whatever anyone tells you. So ito po ay sinabi ni Paul sa mga nung una tumanggap sa Lord, sa mga taga-Korinto. They are believer. Amen po? Pero nung makarinig sila ng panibagong turo, madali silang nahikayat. Sometimes, amen po, hindi lahat ng magtuturo sa iyo ay lagi ng bibigyan ka ng mga i-offeran ka ng mga gusto natin. Amen? Ang nakalagay dito, happily put up with whatever anyone tells you, even if they preach a different Jesus, kahit na ibang Panginoong Jesus na, ibang karakter na yung sinasabi, ang daling na paniwala. At ito po yung experience ni Paul sa mga taga-Korinto, which is, ito po ay isang sambahan, they believe in Jesus, pero madaling na-deceive nung napasukan ng ibang turo. Ibang Jesus na pala ang tinuturo. Amen po? Kilala ba natin ang Panginoong Jesus? Amen. Amen. Praise the Lord. And sabi niya dito, or a different kind of spirit. So, mayroong mga servant, mayroon ding mga nagtuturo tungkol sa Panginoon, pero iba yung kanilang Panginoong Jesus, iba rin yung espiritu. Or a different kind of gospel. Tatlong bagay. Ano pag sinabing gospel? That is good news. Salita po ng Panginoon. Kaya po, amen, sino dito yung may dalang Bible nung pumunta? Or mayroong Bible sa cellphone? Parang wala yata. Paano kung ituro ko sa inyo ay wala sa Bible? Paano kung iligaw ko kayo? Ano po yung magagawa ninyo? So, dapat meron din po kayong mga Bible. Kung yung nakapost dito ay parehas ng binabasa po ninyo. Amen? So, iba-iba man ang version, pero pare-parehas yung gusto ipahiwain, ibig sabihin. Kaya po, yung pag-aaral, hindi lang po tayo pupunta sa church just to listen, but also, amen po, to test the spirit, to check the gospel kung talaga bang nasa Bible. At yung paliwanag ba is also written in the Bible. Amen po? Praise God. Hallelujah. Para po hindi po tayo ma-deceive ng kaaway. So ito
isa sa mission po ng demonyo, Satan. Hindi natin nakikita, but yan po yung liligid-ligid. Sabi nga, like a roaring lion. Nag-aantay lang someone to devour. Ano po yung ibig sabihin nun? Nag-aantay siya na dyan sa mga weakness natin. Nakaabang ang demonyo para po tayo ay, eto, babasahin ko, vision. John 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Yan, medyo nakikita niyo po. Just Ito makita dito. So yung tinutukoy po dito na the thief dyan sa verse na yan, ibig sabihin magnanakaw po yan, amen po? Is either, yan po is servant na ginagamit ng demonyo. That is wisdom from the devil. The thief, Satan, or false spiritual leaders. Amen po? Kung kayo itatawagin na, sige po, magbigay kayo, dapat bago umalis o pumasok, magbigay tayo ng pera, maglagay po tayo dito. para maligtas. Para tayo ay maligtas. Lagot. Magiging ano na yun. Anong sinasabing false prophet? Kung makikita niyo po, yung binabanggit na false prophet ay yung mga hindi na itataas ang Panginoong Jesus. It means they preaching, amen po, para sa ano yun, self-gain. Parang personal. Hindi na para purihin ang Panginoon or para ang intention ay magkaroon talaga tayo ng intimate connection sa Panginoon, relationship sa Panginoon. So kung hindi po na itataas ang Panginoong Jesus at hindi ang center ay ang Panginoong Jesus, it means that is false prophet. Amen? Amen. So, still, anong ibig pong sabihin nito? So, dumarating daw ang demonyo, ang thief, para magnakaw, robbing believers of their spiritual truth. Sinabi ko po kanina, that is spiritual and physical battle, but more on spirit. Believers of their spiritual truth, peace, joy, and contentment. Nakukuha na. Amen, nananakaw na yung ating pong kapayapaan, yung ating kaligayahan, at yung pagiging kontento. It means nawala na yung kakontentuhan. Gusto na makuha na yung lahat. Parang nandito na lang sa mundo. Para totally magpayaman. Yun na lang ang nagiging focus. Amen po? Ang kapayapaan, wala po kayong makukuhanan yan kahit saan man, maliban po sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Wala pa naman pong bagay sa mundo na kaya mag-sustain ng pangangailangan natin. Amen? So, alam niyo po, hallelujah, minsan na-deceive ang tao na once na makuha mo na yung isang bagay, nasasabi ng isang tao na, makuha ko lang yung bagay na ito, magiging masaya na ako. Magiging mapaya ka. But once na nakuha na, ano nangyayari? Gusto ulit may makuha. Kaya po, lagi kang papainan ng kaaway. They give you, bibigyan ka niya ng mga bagay kung saan. Amen po. Minsan, makukuha na yung ating pong atensyon, yung ating pong priority. Especially time. Amen po? Nawawalan na yung mga tao ng time para sa spiritual, para sa Lord. Kung pala naagaw na ng kaaway. Amen po? Ano pa? Kill. Spiritual death leads to separation from God and the total loss of a person's eternal soul.
Praise God. Pinaalala ulit sa atin po ng Panginoon, hindi lang po physical, but ito po yung pinakamahalaga at kailangan po hindi tayo spiritual ng death. Di ba, ang pinapakain, hindi lang po yung physical na pangangatawan natin. May pagkain din po ang spiritual. Ano po yun? That is the Word of God. Amen? Amen. Sino dito yung talagang totally naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Amen. Nagaling sa Word. Amen. Sige, taas ang kamay niya. Amen. Praise God. Parang may hindi tumataas, di po ka naniniwala. Amen? No, sino naman dito yung araw-araw nagbe-meditate at nagbabasa ng salita ng Diyos? Praise God. Kanina, ang daming tumaas ng mayroong naniniwala. Pero honest lang ha, sino yung nagbabasa? At totally nabasa na yung buong Bible. Praise God. So nung binanggit natin na tinanong ko kung naniniwala na salita doon ng Diyos, marami nagtaas. Mga 90%. Pero nung ano na, kung yung nagbabasa ba at nagme-meditate, wala na. Naging 10% na lang. Amen po? So, pero mas mabuti na yung magpakatotoo. Alam niyo po, sabi nga, actually, ano yan, nakita ko lang yan, isang pastor na nagtanong niya. Kung alam natin at kung naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos, amen po, na nanggagaling sa Kanya yung lahat, especially yung wisdom, lahat ng blessing, karunungan, hindi ba tayo ma-encourage na magbasa at mag-meditate ng Bible? Or makinig ng salita ng Diyos? Kung alam natin na yun ay galing sa Diyos. Pero ano pong problema? Nananakaw ng kaaway. Padalas. Amen? Ito yung binabanggit. Kaya ang nagiging resulta, destroy, ruin of a person's life. Kaya nasira ang buhay. Relationships, ang daming wasak ang relasyon. Bakit po? And purpose. Leaving them in a state of hopelessness, nawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi kulang sa salita ng Diyos. Kulang sa connection sa Panginoon. Amen? At especially kulang sa application. Yan po yung totoong dahilan. Tingnan nyo, isipin nyo, if you have problem now or meron kayo naging problema, balikan nyo yon, makikita nyo po doon kung ano yung pagkakamali natin, bakit humantong sa ganitong sitwasyon. Tama po, makikita natin. Amen. At minsan, marirealize mo lang, sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Ang mahirap po ay yung hindi po tayo matutulong tumanggap at magbago. Amen? Kaya po, yan ang binibigay at ino-offer ng Lord yung kanyang salita. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron pong tatlong pattern na tinitira ang kaaway sa atin. Yan. In Bible, makikita natin yan. The threefold pattern of temptation. So ito yung temptasyon na palagi ng ito lang yung target ng kaaway. In 1 John chapter 2 verse 16, for everything in the world, ano daw, yung nasa mundo, everything in this world, the lust of the flesh, Amen. the lust of the eyes, and the pride of life. Amen? Tatlong bagay. Yan ay mayroon lahat ng tao kung makikinig sa demonyo. Sa udyok ng demonyo. Ang demonyo po ay full-time, 24/7 nag-aabang. Tapos ikaw,
part-time. Paano tayo mananalo? Kung part-timer kang nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Isang linggo siyang umaatake. Ikaw, isang araw lang nagpe-pray. Sino dito yung isang araw lang palagi, or kapag kakain na lang nagpe-pray? Sige, kayo na lang po yung makakasagot mo. Sabi po dito, the lust of the flesh. So, unang-una, sa biblical po yan, ha? Ano ba yung ang tinutukoy na lust of the flesh? Desire for physical gratification. Ito pong ating katawan. Di ba, binubuo ito ng tatlong klase. Soul, body, and spirit. Amen? Kapag ang soul ay makikinig dito sa flesh, ito po yung laging tinatarget ng kaaway. So, yung flesh kadalasan po ang nagpapahamak sa tao. Minsan, hindi na kayang kontrolin ng katawan. Amen? So, makuha lang. Halimbawa, mayroon tayong gustong bagay, kahit na alam natin na bawal at hindi po kalugod-lugod sa Diyos, pero talo yung ating pong espiritu. Amen? Lamang yung meron pa nagsasabi, masarap daw yung bawal. So, kapag nanalo na yung ganung sistema, flesh na yung nanalo, then ano po yung mangyayari? Yan. Ang magiging resulta, binanggit kanina, destroy. Ano pa? The lust of the eyes. So una, binanggit flesh. Amen po. Bawal na sa kanyang kainin itong bagay na to. Saksak pa niya sa bibig. Ayun, anong resulta? High blood, sugar, destroy yung katawan. Tama po. Bakit? Hindi na kayang kontrolin ang katawan. Kulang saan? Disiplina. At ang disiplina po ay kinakailangan merong wisdom that comes from the Lord. So the lust of the eyes, greed, envy, and desire for material things. Kung anong makita, pag nagustuhan, gagawin ng lahat para makuha. Kahit na kapalit nito ay kasalanan. Amen po? Tama po? At yun, tinatarget, inuudyokan tayo ng kaaway, ng kalaban. Halimbawa, amen po? Nakakita ka ng magandang bahay. Ang ganda ng bahay. Ipinangutang mo na kasi gustong-gusto mo. Pero yung sahod mo lang ay nasa 2,000. Wala na. Paano kaya makukuha yung ganun? Binenta na lahat. Ang pinakamalala is minsan binibenta na kahit yung katawan para lang makuha yung isang bagay. Binenta na pati asawa. Ganun pa gano'n. Joke lang po yun, ha? Joke lang. Kaya mo yun. Kapag masyado pong nadideceive yung ating, tingnan nyo sa pagkain. Sa pagkain, ano ba yung unang dinideceive? Ano ba yung unang... Ang mata. Mata natin, tama po? Masarap. Yan. Kaya nagkakaroon ng kasakiman. Yan. Desire for material things. Ano mang pagbagay sa mundo, darating ang araw, iiwan mo. Wala po tayong madadala sa ating Panginoon. Amen? At yun nga palagi itong binabanggit. Ang tangi lang po natin madadala once na tayo ay
hallelujah, humarap na sa Panginoon, is kung ano yung mabuting bagay na nagawa natin dito sa mundo. Amen. Para saan? Para sa kanyang kalooban. Amen? Ano pa? The pride of life. Lust of the flesh, lust of the eyes, and this pride of life. Ito na, dito na papasok yung ego, self-centeredness, and a desire for control or power. Yan. Yan yung tatlong tinatanggit ng demonyo. Itong pride of life, yan. Nagkakaroon ng isang tao ng ego. Self-centeredness. Yung pang sarili na lang ang iniisip. Amen? Di bali na yung iba. Basta okay ang kanyang sarili. At yung desire to control or power means position. Ito yung binabanggit, the spirit of superiority, na wala nang pinapakinggan. Magaling ako dyan. Mas mataas ako dyan. Mas marunong ako dyan. Mas may power ako dyan. Amen? Ito na yung opposite ng humbleness, na opposite na wisdom na galing po sa Panginoon. Amen? Naunawaan mo ba? Praise God. Amen. So, alam na po natin yung tinatarget, kaya po maging aware po tayo. At ano po yung maaari nating panlaban po dyan? Yun ang tanong. Paano kung tatargetin tayo na, ngayon na, pumasok yung ganyan sa pag-iisip natin. Yan. Tingnan nyo. In the Garden of Eden, ito po yung time ni Eva at Adan, Satan tempted Eve by framing the forbidden fruit as good for food. So ano yun? Lust of the flesh. Dahil masarap kainin. Di ba? Lust of the flesh. Ano pa? Lust of the flesh. Then ang sunod, pleasant to the eyes. Lust of the eyes. Yung sumunod naman, and the desirable to make one wise, and that is the pride of life. So doon pa lang yung pag-uudyok ng demonyo, nanalo siya, di ba? On that time. Kumbaga, in-offer na sa atin ng Panginoon lahat. Dapat pala, hindi na tayo ngayon naghihirap. Kasi binigyan na ng Lord lahat. But dahil saan? Dahil sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ano pong nangyari? Inalis doon. At marami naging makasalan. So, in the wilderness, nung ang Panginoong Jesus ay nag-prayer and fasting, ano po ang nangyari naman? Satan used the same 3 avenues against Jesus, testing him when he was hungry. Diba? 40 days, 40 nights, wala kang kain. Gutom na gutom ang Panginoong Jesus. Ano ang ginamit ng kaaway? In-offer siya ng di ba? Food, tinapay. Tama po? Naalala ko tuloy, sabi nga daw, kapag malalaman mo daw yung talagang ugali ng isang tao, once na yan ay gutom. Biruin mo yan. Gutom. Tingnan mo kung yung magalit. Gutom na gutom, tapos ibibiruin mo. Amen? So, yan. Satan used the same 3 avenues against Jesus. Nang una, yung inopera ng Panginoong Jesus na kung ikaw, ito nga, binigyan niya inoopera niya ng tinapay. Showing all the kingdoms of the world. So, lust of the eyes. Pinakita sa Panginoong Jesus, yan, lahat ng yan
ibibigay ko sa'yo. Sambahin mo lang ako, sabi ng demonyo. Yan, dalawa, in-offer. Ano pa yung pangatlo? That is the pride of life. And telling him to prove he was the Son of God. That is the pride. Amen? Amen. Praise God. Kaya po, ano po yung ginawang panlaban ng Panginoong Yesus dito? Ano po? God. That is the Word of God. Amen. Salita po ng Diyos. Kahit na binanggit ng demonyo, kasi alam din niya ang context. Alam din niya ang nakasulat. Pero ginagamit niya to deceive people. Amen? Amen. Kaya hindi po sapat na alam natin, kabisado natin. Hindi po yun sapat. Dapat po, alam din natin kung paano gamitin. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, lahat ng yan, hindi po nanalo ang demonyo. So kung ang Panginoong Jesus, amen, ay tinitempt, meron siyang prayer and fasting at they know the Word because He is the Word. Paano kaya tayo na dumating sa ganitong sitwasyon? Amen? Susubukan niya ang iyong ang iyong itetempt ka ng demonyo o offeran ka ng ganitong bagay. Amen po? Pero ang kapalit pala nito ay ay pagkaroon ng totally maaalis yung relationship natin sa Panginoon. Kaya po, we should always have the wisdom from the Lord para makaiwas tayo dito sa gawa po ng kaaway. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ito naman, yung heavenly, godly wisdom. Ito po yung galing po sa Panginoon, yung binanggit po kanina. Fruit, ito yung bunga, pure, peacemakers who sow in peace. So, yung galing sa Panginoon na wisdom, unang-una, malinis po yan. Walang bahid na pangsariling agenda. At ang kanya pong intention is reap the harvest of righteousness. So yan po yung makikita at yung dun sa binasa natin. Amen po. Kung galing sa Panginoon, yan po ay malinis. Pure. At ang nais ay kapayapaan. So anong opposite niyan? Ang opposite niyan is maling pamamaraan at saka ang nagiging resulta po ay division. Sustain, hindi peace ang binibigay. Conflict. Kaya kung makikinig ka ng payo, amen? Kung ang tinutukoy niyan is division, tinutukoy niyan ay conflict, hindi po yan galing sa Panginoon. Lagi po nating tandaan niya. Yung galing sa Panginoon ay pure. Pure at meron pong peace. Yung tinatawag na peacemaker. Amen. Hallelujah. Kaya po, kung ang isang tao ay nagkikwento sa'yo ng kasiraan ng iba, baka after nun, ikaw na yung kinukwento sa iba. Kasiraan mo na pala. Amen? Kaya, we should always pray. We should always listen to the sound from the Lord. E paano kung hindi naman talaga tayo totally gumagawa ng way para lumapit sa Lord? Yun yung mahirap. Hindi po natin kaya na mag-isa Amen. sa buhay, mag-decision para sa ating sarili. We should have the guidance. Ano po, yung ginagawa ng Bible sa atin. Tingnan niyo po. Hallelujah. So,
we should have, and ang una, we should live by the Spirit's power. Amen. In Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. So be careful how you live. So tinuturuan na tayo na mag-ingat paano sa ating pong pamumuhay. Don't live like fools, but like those who are wise. So maging wise daw po tayo and make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly na hindi mga pinag-iisipan at understand that the Lord wants you. Amen. It is only written in the Bible kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na instruction. Kaya sabi nga, best instruction before leaving the earth. Hindi po yung totally yung meaning pero makikita mo doon, wala namang ditong magiging tamang instruction totally na walang bahid maliban po sa Bible. Amen. Yun yung tinatawag na manual ng ating pong buhay. Amen. So lahat ng bagay mayroong manual. Even ito kung binubuksan ko, even ito may mga, Manual. kapag nasira, titingnan mo yung manual. Amen? Amen. Kahit sa makina, titingnan mo yan para malaman mo mapag-aralan. Tayo, nasaan ang ating manual? Bible. Saan mo makikita para maitama ang ating buhay? Amen. Bible. That is a Bible. Kaya po, praise God. Hallelujah. Gawin natin ng Panginoon. Pilihin yung mga may Bible sa bahay, may Bible sa cellphone. Purihin ng Panginoon. Kung wala pa, i-ano na natin. I-download na po natin. Maging Bible verse natin yung mga nakasulat. Sa mga dingding, pagpapaalala. Praise God sa ating lahat. Yan. And that is the fear of the Lord. Bakit po ito? Ang pag sinabi po na meron kang takot sa Panginoon, hindi po ito ibig sabihin na mean terror. It means deep reverence, awe, and respect for God's power and holiness. Amen. Kapag ang isang tao meron pong pagkakatakot sa Diyos, ibig sabihin, totally naniniwala na may Diyos. Amen. Amen? Hindi, ano yun? Ang binabanggit dito, merong reverence sa ating Panginoon. Na alam mo ang tama at mali. Tama po. Sino dito hindi alam yung tama at mali? Gagawin mo pa lang yung isang bagay. Makikita mo na doon malalaman mo na kung tama ba ito o mali. Pero kapag nanalo yung flesh, ayan na. Doon lang po tayo na mamali. Kaya po yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, ito po yung magbibigay sa atin ng tamang daan. Kasi nire-respeto natin kung ano nakasulat sa Bible at alam natin na ikagagalit ng Panginoon kapag ginawa natin yung bagay na ito. Amen? Tingnan mo kapag ang isang tao ay hindi kumikilala sa Diyos, amen, puro yung pagbabasa, puro yung meditation at totally wala sa presensya ng Diyos. Grabe ang makikita mong mga ginagawa. Tama po? Amen. Ito yung totoo yung totoong yung mga naliligaw. So it aligns your heart with the Creator, helping you recognize God's authority. Yan po yung naibibigay kapag meron pong tayong takot sa Diyos. Choose right over wrong and live a humble, principled life. Amen. Kaya po, praise God, sinabi niya sa Psalms chapter 111, verse 10, fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Amen. Kailangan natin ng wisdom, galing sa Amen. Lord. We should have the fear of the Lord. Amen. Magkaroon tayo ng takot sa Yes, Diyos. Lord. All who obey His commandments will grow in wisdom and praise Him forever. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Tingnan nyo, once we understand yung fear of the Lord, then you will understand what it means to fear the Lord and you will gain knowledge of God.
For the Lord grants wisdom from His mouth, come knowledge and understanding. He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity. Tama po? Unawain natin. He guards the paths of the just and protects those who are faithful to Him. Amen. Then you will understand what is right, just, and fair. And you will find the right way to go. For wisdom will enter your heart, and knowledge will fill you with joy. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Binigay na sa atin ng Panginoon Thank you, yung Lord. clue to fear the Lord. We will have ang wisdom from God. At ang magiging resulta niyan ay ating binasa. Amen? To God be the glory. Hallelujah.